Kayo po ba ay merong anak na miyembro ng LGBTQ+? Tanggap po ba ninyo at sinusuportahan ang inyong mga anak na miyembro nito? O kayo po yung nasa kabilang bakod na hindi matanggap ang inyong mga anak na dahil sa relihiyon or sa upbringing? Pag-usapan po natin ngayon ang mga Filipino celebrities na niyakap at tinanggap ang kanilang mga anak na miyembro ng LGBTQ+ community. Pero bago po ako magpatuloy, kung kayo po ay bago sa aking channel, please hit on the subscribe button below, pati na po ang notification bell para kayo ay updated sa mga videos na ating i-upload. Nabasa ko po itong article na to sa pep.ph. 9 celebrity parents who embrace and support their LGBTQ+ children. Number 1 po, Sharon Cuneta and Kiko Pangilinan. Sharon Cuneta and former Senator Kiko Pangilinan declared their support for their queer daughter Miel Pangilinan straight away after her coming out. Nag-out po si Miel na siya ay miyembro ng LGBTQ community noong 2022 at nagpakita naman po na suporta si Sharon sa kanyang anak na si Miel. Sabi po ni Sharon Cuneta, "What matters in a person is their goodness, sincerity, pureness of heart, faith in God. In Miel, I have all those. I am proud of my girl and always will be. Needless to say, she will always have my support and love. No big deal. I love you, my Yeli." Sabi naman po ng amang si Kiko, "I love you, my Yeli Belly. Mama and I will always be there for you. Always. For certain, forever, no matter what. Period. No more comma. The end of the paragraph. Amen." Sumunod naman po, Jackie Lu Blanco and Ricky Davao. Former couple Jackie Lu Blanco and Ricky Davao have been very supportive parents to daughter Ricky May since she came out as a lesbian. During an interview on Fast Talk with Boy Abunda on June 9, 2023, Jackie Lu mentioned she had sensed what her daughter was about to reveal even before Ricky May openly shared her truth. She recounted to the host, Boy Abunda, "I had a feeling na kasi. So when she came to me, she goes, 'Mom, I have to tell you something.' Sabi ko, okay. Tapos feeling ko, oh my God, ito na talaga. I think this is the day." Jackie Lu tearfully explained that her reaction wasn't rooted in non-acceptance, but rather in the realization that the dreams she had envisioned for her daughter since birth might take a different course. Nevertheless, Jackie Lu reaffirmed her unwavering support for her daughter. Sabi po niya, "As a parent, all I did was to love. My feelings for my daughter never changed when she came out. Life is hard in itself. They need love and understanding. At the end of the day, being a parent is really all about love." Kasi nga kahit pa paano madidevastate tayo eh. Kasi as parents, meron po tayong plano para sa mga anak natin. Tapos paglaki nila, darating pala yung time na lalapit sila sa atin at sasabihin na, "Pa, Ma, ganito po ako." E di syempre magugulat ka. Pero kung iintindihin po natin talaga, ang mga anak natin ay may magiging kanya-kanyang buhay. Hindi po natin talaga mahahawakan ang kanilang kinabukasan. Kahit na ba magplano tayo, hindi po ba bata pa lang sila, pinagpaplanuhan na natin yung kanilang edukasyon. Gusto natin makita na bago tayo mawala sa mundong to, sila ay nasa mabuting kalagayan. But may times na iba ang plano ng langit kaysa sa plano natin. So ang dapat natin gawin ay suportahan sila para lalo silang hindi mapariwara. Next po natin, anak ni Ian Veneracion. Ian Veneracion is another chill dad who immediately accepted his daughter Dids after she came out as a lesbian. When Dids shared her truth with her father at the age of 16, the conversation flowed naturally and informally. Pag-alala pa ni Ian, sabi niya, "I like girls." Tapos sabi ko sa kanya, "Me also, I like girls." And that was it. Tinanggap kagad
ni Ian ang kanyang anak. Sabi nga niya, just don't ever be apologetic about it, not even to me. You can be whoever you want to be. Tama po yan. Yan po dapat ang mindset. Kailangan mahalin natin sila for whoever they may be. Hindi yung porke hindi nasunod yung iyong plano para sa mga anak nyo, itatakwil nyo na sila. Basta importante, dapat magabayan pa rin po natin sila at hindi sila lilihis sa mga pangaral ng ating Panginoong Diyos. Sabi pa niya kasi sa anak niya, nakakapanghinayang lang kasi isa lang buhay natin tapos pag nabuhay ka, parang apologetic ka pa. Nahihiya ka sa sarili mo. Di mo mailabas ang pagkatao mo. What a waste of life. Tama yan. Para maging magaang din ang pagtanggap nila sa sarili nila, dapat tanggapin natin bilang magulang kung anuman ang magiging gender ng ating mga anak. But again, tulad nga ng sinabi ko, hindi dapat mawala yung ating paggabay sa kanila. Sumunod po si Dennis Padilla na ang kanyang eldest daughter, si Diane Valdivia, got married to a woman in the States in September of 2019. Sabi po niya sa isang interview, my eldest daughter Diane, who is 30 years old, is married to Katz, who is also a woman, and I respect them because mahal ng anak ko eh. Inilabas po ni Dennis tong information na to kasi nakatanggap po siya ng batikos from the LGBTQ community because of a scene with transgender woman Francine Garcia in a movie na ginagawa nila. So, ang sabi ni Dennis, so nang ikasal sila sa Amerika, I was happy for them. Ako pa ba ang babastos sa LGBTQ? Yung daughter ko, asawa, babae, legally married sila sa California. Next in line po, si Leandro Muñoz. Kung naaalala niyo pa po, itong former actor na si Leandro Muñoz, who never shied away from showing off his pride in his transgender son, Frankie, who first came out to him at 16 years old. When Frankie turned 16, he approached Leandro crying and saying he might need help from a psychiatrist because he was attracted to the same sex. Leandro assured his son there was nothing wrong with him and that he should go with whatever makes him happy. So nakita ninyo, kung hindi lumapit itong anak ni Leandro sa kanya when he was 16, ay baka nabaliw-baliw na to. Dahil sabi nga niya sa kanyang tatay, kailangan daw niya ng psychiatrist kasi siya ay attracted sa same sex. So imbis na siya ay pagalitan ng ama, si Leandro po ay nagpakita ng assurance sa anak na walang mali sa kanya at hindi niya yun kasalanan. Actually, hindi po nila kasalanan kung tayo man ay magkaroon ng anak na LGBTQ. Yan po ang binigay ng Diyos sa kanila. So, sino po tayo para kumontra? Dapat po natin silang pakitaan ng suporta at pagmamahal. Sabi naman po ni Leandro, kung meron kayong anak who is trying to come out, just give 100% support. Ang isa pa pong celebrity na suportado ang kanyang anak ay si Kay Brosas, singer, TV host at single mother, said in a witty statement that nothing could ever beat the unconditional love of a mother after her only daughter, Crystal, came out as lesbian. Sabi po niya, anak, kahit ano ka, kahit halamang dagat ka pa, mamahalin kita. Sabi pa ni Kay Brosas sa kanyang Twitter account, she had known about her daughter's orientations since Crystal was in high school and she simply accepted it. Sabi pa niya, ang sexual preference ng anak ko walang kinalaman sa pagmamahal ko sa kanya. And that is very true. Hindi po magbabago ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak kahit na ito po ay maging halamang dagat. Sino naman po ang hindi makakakilala kay IC Mendoza? Siya po yung anak ni Dalian Carvajal na anak ni Inday Badiday. Dalian Carvajal has always been fond of showing off her son IC Mendoza in all ways possible, from his awards to his sexuality. It is to the extent that should IC and his medical student boyfriend Rick Tropicalis decide to tie the knot, she is wholly giving them her blessing. Sabi pa ni Dolly sa isang interview,
Ako pa, konsentidorang ina, no need for prenuptial agreement. Kapag na-in love, dapat full emotional and financial investment. Pero kung may mga celebrity parents na tanggap at sinusuportahan ang kasarian ng kanilang mga anak, meron din po na kahit siguro pilitin nila ay hindi nila matanggap kung ano ang kinalabasan ng kanilang anak. Isa po dito ay ang former Sex Bomb member na si Izzy Aragon. Sex Bomb Girls member Izzy Trazona Aragon and her eldest child, Andre Trazona, have become a topic of discussion as Andre came out of the closet to reveal her passion for drag queen and her drag alter ego, Sofia. Although yung paglabas po ni Andre bilang miyembro ng LGBTQ community ay hindi po tuluyan natanggap ng kanyang ina. In a lengthy Instagram post from September 11, Izzy aired her sentiments on being a mother to Dre and her worries for his well-being. I miss you, Dre. You are always in my prayers every day. I love you so much and that will never be changed. Sometimes parents and their children have disagreement and it's normal. But I know both sides have that pain and wish that they will just simply agree with each other. Both have their own reason for what they are fighting for. Ang panghuli po ni Izzy sa kanyang sulat, Andre anak, I love you so much to not support you on things that will harm you. I am always here for you, your mama, mahal na mahal kita. So tahasan pong sinabi ni Izzy na hindi niya masuportahan ang kanyang anak dahil ayaw daw niya itong mapahamak. Kung anumang klaseng pahamak ay hindi na po sinabi ni Izzy dito. Basta ang sinabi niya, andyan pa rin siya bilang kanyang mama at mahal na mahal siya. Although ito pa lang si Andre, sa isang interview, sinabi niya na suportado ng kanyang nanay ang kanyang pagiging drag queen. Pero lumabas ang katotohanan nung ang nanay mismo ang nagsabi na hindi niya suportado si Andre sa kanyang ginagawa. Sinabi ni Andre yun na sinusuportahan siya dahil ayaw niyang mabatikos ang kanyang nanay. Ang sabi na lang ni Andre sa kanyang ina, I love you so much, Mom, but this isn't healthy for me anymore. I hope someday you will understand how it feels to be in my shoes. I miss you, but you are not bringing me any comfort and compassion I deserve. Ay, nako, medyo masakit yun ah. So sana lang dumating yung time na matanggap ni Izzy Trazona yung kanyang anak dahil hindi niya po mababago ito. Ang lagi ko lang sinasabi, dapat andun tayo para gabayan sila na hindi sila mapariwara at no harm will come their way. Kasi dapat tanggapin ng ina na ang kanyang anak ay walang pinagkaiba sa ating na tao. At ngayon nila kailangan ang suporta ng magulang. At ang huling celebrity natin ay si Jake Cyrus dahil nabalita po na gusto na daw bumalik ni Jake Cyrus sa pagiging si Charis Pempenko. Lumabas po yan a few weeks ago. Headline po yan sa ibang mga entertainment columns na babalik na daw si Jake Cyrus sa pagka-Charis dahil nami-miss niya na ang kasikatan nung panahon na siya ay si Charis pa. Dahil aminin po natin o hindi, talaga pong ang laki na ibinawas ng popularidad ni Charis Pempenko, now known as Jake Cyrus. Kung nagpatuloy lang po si Jake Cyrus bilang si Charis, nagkaroon na sana tayo ng isang napakalaking international celebrity. Dahil napakahusay po. Kung nasubaybayan ninyo ang karir ni Charis Pempenko, which I did, bilib na bilib ako nung una ko pa lang siya nakita sa mga YouTube video. Sabi ko, sino ba itong batang ito? Napakaliit pero napaka-powerful ng boses. At ayun na nga, sunod-sunod na ang kanyang mga inaaning mga tagumpay sa iba't ibang panig ng mundo. And then suddenly, she came out as a lesbian. O hindi yata lesbian, ano ba tawag na? Transman na ba? So, marami ang nagbunyi nung akala nila ibabalik na talaga si Jake Cyrus as Charis Pempenko. Pero lately lang po, naglabas ng pahayag ang kanyang inang si Raquel Pempenko at sinasabi nito, she is giving up hope on Charis's return. Ayon po dito sa balita sa Lionheart TV, Raquel Pempenko, the mother of Jake Cyrus, formerly known as Charis Pempenko, has expressed her pessimism regarding her child's return as Charis. Lumabas po ang statement ni Raquel,
following recent reports suggesting that Jake might be attempting to reclaim his former identity as Charisse, particularly after encountering difficulties during recent performances. Although pag naririnig ko po si Jake Cyrus ngayon, maganda pa rin po ang kanyang boses. Although hindi na po kasing taas ng naaabot ni Charisse Pempenco nung araw. So ang sabi po ni Raquel, kalimutan na daw ng mga fans ni Charisse na magbabalik pa si Jake Cyrus as Charisse Pempenco. Dahil mukhang hindi na po mangyayari yon. Sabi po niya, huwag na po tayong umasa pa na babalik pa ang dating Charisse. Ako na po ang magsasabi niyan. Naniniwala po ako sa himala, pero na kay Jake na ang desisyon para baguhin niya ulit sarili niya. Ngayon nga po na may sariling buhay na si Jake Cyrus, parang hindi na yata sila nakakakita o bihira na sila magkita ng kanyang ina. Dahil sabi po dito sa kami.com.ph, Mami Raquel, namimiss na si Jake Cyrus. Nagre-reach out naman ako sa kanya, sabi ni Mami Raquel. Sabi pa niya, andito lang ako dahil hindi luluwag ang pakiramdam mo hanggat ang magulang mo ang kalaban mo. Totoo po yan. Dapat magising sa katotohanan itong si Jake Cyrus na ang ina ay ina, ang magulang ay magulang mo kahit na ano pang mangyari, kahit ano pa ang dumating sa buhay mo. Andyan po ang ating magulang sa likod natin. Bumalik ka sa magulang mo, Jake. Hindi natin alam. Kaya siguro tayo minamalas ay dahil nakalimutan na natin ang ating mga magulang. Tandaan po natin ang sinabi sa utos ng Diyos, honor your father and your mother para humaba ang buhay nyo dito sa mundong ibabaw. Kung ano man ang naging hidwaan ninyo ng inyong magulang, hindi pa man tayo humihingi ng tawad sa magulang natin, pinatawad na po nila tayo. Ganyan po katindi ang pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak. So ayan po ang ilan sa mga celebrities natin na may mga anak na miyembro ng LGBTQ+. At sila po ang magagandang halimbawa na kahit na ano pa ang ating mga anak. Sabi nga ni Kay Brosas, kahit na maging halamang dagat ka pa, mamahalin pa rin kita. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.